para sa ating virtual class and syempre ang ating Edmodo class para sa mga updates. Okay? So, alamin natin ano ba ang dapat na matutunan natin tungkol sa lipunang sibil. Unang-una, no, nasusuri ang adikhaing nagbubunsod sa mga lipunang sibil upang kumilos tungo sa kabutihang panlahat. Okay, ano nga ba ang lipunang sibil? So, yan muna itatanong natin. Yan. So, ang lipunang sibil ay sa mas madaling sabi, ito ay pagkukusang loob ng sarili o pag-oorganisa ng ating mga sarili tungo sa sama-samang pagtuwang sa isa't isa. So, kasi nakikita natin na simula't simula pa naman na ang lahat ng bagay na nakapaligid sa atin ay galing sa mga pakilang o pakisuyo sa ibang tao. Ibig sabihin nun, no, yung mga possessions natin ngayon, yung mga pag-aari natin ngayon ay yan ay kontribusyon ng galing at pagmamalasakit ng ibang tao. Di ba, mag-wonder kayo sa bag ninyo, makikita ninyo, alin ba talaga sa mga gamit na yon yung masasabi natin na sa inyo talaga, di ba? So, karamihan sa mga ginagawa natin, almost all talagang ginagalawan natin sa lipunan. At totoo nga yung sinasabi na walang sino man ang nabubuhay ng para sa sarili lamang kasi darating at darating yung punto na kinakailangan natin ng tulong ng iba. Gaano man tayo ka-successful, gaano man tayo kayaman, meron at merong panahon na susubok sa atin para mabigyan tayo ng pagkakataon na matulungan din naman ng iba. Tulad nga po na nangyaring bagyo, pag-ulan, nung panahon ng Ulysses, 'di ba? Tayo ay talagang nagkaroon ng flooding, landslide, nagkaroon ng mga mga unos, 'di ba? Kahit na mahirap o mayaman, apektado sa lugar ng Tuguegarao, Cagayan, Isabela, Cainta, Rizal. At dito sa Marikina, no, na kung saan talagang na-feature pa ang Bagyo Ulysses dito sa Pilipinas sa ibang bansa. Okay, global news, no? Kaya naman meron at merong talagang initiative ang ibang tao na tumulong sa panahon ng bagyo o sa panahon ng baha na yan. Meron at merong mga organization na tumulong sa kanila para makapagbigay ng donation, makapagbigay din ang LGU natin o local government ng tulong para sa kanila para ma-reach out, maibigay ang pangangailangan nila at malampasan nila yung kanilang mga pinagdadaanan nung panahon na yon. Ayan, tulungan sila. Medyo marami pa pong natrap sa loob. Unti-unti naman po, marami naman po nagtutulong-tulong. Nandito ang Philippine Coast Guard, ang tropa ng PNP Maritime Group, at saka Red Cross po, at ibang volunteers po galing sa iba't ibang LGU. From the beginning, various government agencies have already been mobilized to respond to the situation on the Okay, napadpad tayo dun. So, puntahan naman natin, ano ba ang katangian ng isang lipunang sibil? Unang-una, ito ay kusang loob. Walang pumilit, walang nanakot, walang naghigpit sa bawat kasapi na makisangkot. Yung damdamin natin ng pakikibaka, yung damdamin natin na makatulong, yun ang nagbunsod sa atin na maging bahagi ng isang kilos para sa tulong na maibibigay sa ibang tao. Lalo na sa panahon ng trahedya, sa panahon ng bagyo, o panahon ng sakuna, di ba? Kahit nga ibang bansa, nagkakaroon po ng pagbibigay ng tulong dito sa Pilipinas. Talagang open sila. Kailangan magkasa ng bawat Pilipino para sa hinihingi na bayang
sa Mindanao para sa mga nananawagan ng gera. Hindi ba kayo nadadala sa walang pagkagera? Ilang buhay ang iniilang tumanang ang dugo, ilang mga pangarap ang naglaho, ilang kabahayan ang pinasak na gulo, ilang mga kababaihan ang sinapagdala. Higit sa lahat, ilang din ang sinayang sa walang patanggera. Gera, gera, sa walang patanggera. Kapag hindi nyo pang makakalala. So nakita niyo ba yung yung puso nila? Okay, nakita niyo yung puso, yung alab nila na ibigay o ipakita yung saloobin nila sa ating bansa, 'di ba? So isang malaking bagay na isang katapangan ng ginawa nila na ipakita kung ano ba yung hinahangad nila. So hindi ang kapayapaan hindi siya nakakulong sa isang pamahalaan, hindi nakakulong sa isang unit ng lipunan. Hindi siya nakukulong. Ito ay natatamasa dapat ng lahat. Pag pinag-uusapan natin ang ang kapayapaan. So dapat nadadama ng bawat isa. Natatamasa. Okay? So ibig sabihin yun, isa pang katangian ng lipunang sibil ay may bukas na pakikipagtalastasan. Hindi ka pinipigilan, hindi ka dinidiktahan na ipahayag ang iyong sarili at ano ba yung sa loobin mo, adikain mo tulad ng napakitang video kanina no pinapakita doon yung hangarin nila na magkaroon ng kapayapaan sa kabila ng saring salungat sa pagitan ng bawat lahi dito sa Pilipinas. Kakampi ng hustisya. Bangon na sa sinumang upo, mamuno ng totoo dahil laban sa abuso. Di kami hihinto, humanda na kayo. So ito naman ay tinatawag na 1 billion rising na kilos-kilos ng pag-empower ng ng kababaihan no na maparating sa lipunan na meron silang pantay na mabigyan sila ng pantay na pagkakataon para maging bahagi ng pag-unlad ng bansa. So ito ay nagsimula noong 1984. At nagkaroon sila ng representative ng Congress, kaya naging talagang pampublikong grupo ito na patuloy na nagsasabi na hindi dapat na magkaroon ng pantay-pantay na karapatan pagdating sa kakayahan natin na paunlarin ng ating bansa. At yun ang katangian, isa pang katangian ng lipunang sibil natin, no? Hindi nauuri. Walang pag-uuri, hindi siya isinasang-alang-alang sa katayuan o ano ba yung role mo sa isang lipunan, di ba? Hindi rin to nakadepende sa yaman o mahirap ka, may pinag-aralan ka o wala, kilala ka o hindi. Ano man ang kasarian mo, binibigyan ka ng pagkakataong pakinggan. Binibigyan ng pagkakataon ng lahat na mabigyan o mapakinggan ng panig ng bawat isa. So, pakinggan pa natin yung isang video na pin-repair para sa inyo tungkol sa ang mga kabataan ay mayroong active participation sa pagpo-promote ng global peace, di ba? Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong Asia or universe. Inspire, act,
engage, empower. Inin hinanguntabat ang kasiyasahan, malugay na nato kabayaan, madyatuta. Mataw din nagbabayta na sin kita bata hadya. Sa bukon, tumtumon na to, nin kita bata sin kusog. We are youth of great power and powerful voices. Bukon ini limitations na to. Pasal, I am more, you are more, and we are more. Magandang araw! Ako si Amina Sheikh Halil, isang Youth Solidarity for Peace volunteer at isang Young Peace Weaver Awardee of 2018. Ako ay isang incoming third-year nursing student sa Western Mindanao State University. At narito ako upang ipahagi sa inyo kung bakit nararapat lamang nakasama sa usaping pangkalikasan ang usaping pangkapayapaan. Global warming, patuloy na pagkakalbo ng mga bundok at pagkamatay ng ating mga karagatan. Ang kalulus-lus na pagkasira ng ating kalikasan ay nagdudulot ng samot-saring epekto sa pamumuhay ng mundo. Kapag ang ating kalikasan ay patuloy na masisira, ang dulot ito ng hindi mapayapang pamumuhay sa mga tao. At narito ako upang sabihin na sama-sama tayo sa pagsugpo ng pagkasira ng ating kalikasan upang mabawasan natin ang dulo na dulot nito. Tandaan, ang lahat ay konektado. And together, let's shape peace. I am John Carlo Oboy, a member of Youth Solidarity for Peace and a recent awardee of the Young Peace Weaver 2020. Peace is somewhat intangible, but it's about the process, right? It's about our own disposition towards our incremental successes and little victories towards the process of peace. I challenge you, let's make an impact together. We would like to encourage our women to be more supportive in the development of their community, starting from their own families. Now that we are more aware of our stand we realize that we are vital in strengthening our values to move forward with brighter future ahead. Assalamualaikum makaang kahemon. Ako si Fadwa Alimin Muhammad, volunteer sa Youth Solidarity for Peace. Dakayo Young Peace Weaver Awardee sin tahon 2020, iban incoming Bachelor of Science in Nursing students in Western Mindanao State University. In ako magpaosob makaang, nasuway pasong taimpangan nalta makatilibot ta labi na watito pasalan sin COVID-19. Maghati-hati kita, iban maglasa-lasa, ombok kita bipalanta, makasasawan. Tabangan ta in mga kahunitan, iban magpalatag kita kasanangan. Pasalan bangin kita wi, magbaya-baya, mehe kajatuhan ta makaahan. You know, education cannot be complete without the concept of peace. We could have education without peace, but actually peace is the key factor in actually having quality education. Because without peace, we might not be achieving the learners' capability of learning to the highest potential if they are distorted or they are being disturbed of an peace situation. Peace is the only key for us to actually develop our land and to make people live in a harmonious community. Nonetheless, peace education does not only help our learners but also help our communities build among themselves, and particularly sharing also the concept of peace education to other people. It's our privilege and honor that peace education has been the primordial program in the Lamitan City Division and one of the most essential education that we are actually catering now. As a young leader, I am encouraging my fellow youth to keep the fire burning, especially in peace building. I am also challenging you to continue your commitment in serving our fellow youth who are not yet active in their participation to peace. Let us guide them to be one of the catalysts of peace. I build, you build, we build. Hola, buenos días. Yo si Rene Bongalvez, un Youth Solidarity for Peace volunteer, y Young Peace Weaver Awardee 2020. Yo un siguiente estudiante de Universidad de Filipinas, BA Political Science. Para mí, el catalizando paz de cómo se te entretuno un cuarto de saber que tú más bueno contra con quién. El de veras camino aquellos que hindi ta necesita comparación contra con el mag-aksyon de otra gente. Como un jóvenes, el objetivo ahora es para poner grandeza dentro de cada gente, sino sostener con el cosa talía, siendo el cambio transformacional, está en el corazón de uno y otro. Buenos días a todos. Yo si Alcalde Rose Purigay de la Ciudad de Lamitan, na probinsya de Basilan. Lamitan City is a four-time awardee of the Seal of Good Local Governance. And as a leader, I can say that good governance is the fuel that propels our city to peace and development, and it emanates from the people and government that values citizens' participation, respect for human rights, and
Okay, no? So, yun ang video na pinopromote. Yung next slide, no, na may mga nagiging organisado, no? Ibig sabihin, ito kasi may mga alituntunin na, may mga rules na, may mga proseso na silang inaayos doon sa isang lipunang sibil na yun para na tumutugma dun sa kalagayan ng isang lipunan or ng organization nila. Okay, so organize, merong rules, merong alituntunin para maging maging maayos ang takbo, maiwasan ang mga problema at hindi makadagdag sa suliranin ng lipunan natin. Bagkos ito ay makapagbigay pa ng higit na solusyon sa ating pinagdadaanan sa ating lipunan. Tayo ang tunay na may kapangyarihan. Tayo ang lunas sa isang kapang-aabuso, sa diskriminasyon at mga Okay, no? Nabanggit na tayo ang lunas. Sa totoo naman ang sinasabi niya. So, isang rally to ng youth tungkol sa isang batas na ipinatupad ng pamahalaan na hindi nila sinusuportahan. Okay, so kinokontra nila yun kasi according sa kanila, ito yung sa loobin nila, ito yung pinapakita nila na dapat pakinggan ng pamahalaan, no? Na dapat hindi isinusulong yung pansariling interes pagkos isinusulong yung pagpapahalaga ng lahat ng lipunan. Hindi siya nakasentro dun sa interes lamang ng iilan, kundi ang interes ng para sa lahat. Okay? Yun na dapat na masigurado. Kaya naman, ayun, ang gusto ko lang ibahagi sa inyo ngayon bilang pagwawakas, no, that there is something in you that the world needs. Okay? Kung meron at meron kang maibibigay sa lipunan na kinabibilangan mo, hindi yun nasusukat sa gaano karami. Ngunit nandun tayo dun sa inyong interes, na inyong kagustuhan, sa iyong malasakit, ano man ang kalagayan na pinagdaanan ng Pilipinas, ano man ang advokasya na meron ka, meron at meron kang lugar dito sa lipunan natin. Meron at meron kang bahagi na maibibigay. Okay? Ikaw ay parte ng pag-unlad ng bansa natin. Okay? Kung ang bawat isa ay magsama-sama sa adikhain para mapabuti ang antas ng ating lipunan, antas ng pamumuhay natin bilang bahagi ng lipunan, hindi imposible ang sinasabi natin na maayos, maunlad, at mapayapang lipunan. Sa gayon, no, magpatuloy tayo at pagbutihin ating mga sarili. Okay? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang araw ulit sa inyo aking mga mag-aaral.